Hi guys! Welcome to RC Jam. Nalipay ba mo karon? Amen and amen. So, kisay naala si Jam. Patasang kamot. Ala, dagana kay nato last. Nababoy naton ang last. Amen and amen. Unsa nitabo last si Jam? Unsa kay nato last si Jam? Fun? Ang sermon kay? Ay, ora ka tong bata ba? Ikaw gumangko ni Tin bitaw. So, fun night, fun run. Grabe mo to atong topic last si Jam. So, nata sa recap nato karon na prize ang maka-answer. So, we learned that life is like a... Ala, tiksika kayo. 5 points. Life is like a race. So, sa ato ang pagsugod karon kay... Kana lang gyapon ang mindset nato ba, ang image na ibutang nato sa tong una-una bitaw na life is like a race. So, we have 2 key points last si Jam. Unsa to? Hello, wait. 2 key points last si Jam. Hala, grabe ba? First key point, be an athlete. Run like an athlete. Ang kadua kay run to win. Diba? So, we learn the word compete. Sa tong compete? Hala, grabe. Ato tong babae na bago na nakamemorize ato. Wala. Friend to ninyo? No, grabe. Pas-pas siya nakamemorize. Giyana, diritso. Scholar to, no? Pas-pas kayo, bay. Agonism may, bay. Grabe, Greek na karon guys. So, an athlete knows how to compete and win. So, kana ato natunan ato na ang athlete knows how to compete and win. So, testimony ni Ruel, pangutana siya ang Daryl ba? Musta mo ka di, amigo? Last si Jam daw. Siya, okay na ba? Athlete ko. Hala, naminaw si Ruel sa wali. Paka na si Ruel ba? Highlights ba? Athlete ko. So, kana bitaw ka ng simple as that ba natin natunan bitaw, athlete knows how to compete. Sa kinabuhi kay maluya ta, kanang murag kapildihon ta, pero kung nakakay heart na agonizumay, you will always stand up and fight. Amen? Amen and amen. Let's pray. Lord, salamat kayo sa opportunity na magyatag sa mga to learn from your word. Salamat Ginoo na ang pulong nimo modulot sa mong kasing-kasing una-una. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, let us have that image like a race bitaw. Kana atong ibutang sa tong una-una na muratag naa sa race. A race where we all run. Kana atong ibutang sa atong imagination karon, mag-imagine na mo, we already know that we need to be an athlete and we already know our goal and that is to win. So unsa ang pinaka-challenging na part sa usa ka race? Kinsa makatubag? Unsa ang pinaka-challenging part sa usa ka race? Training. Sa pa na answer dira. Ato sa tubangan. The challenging part is where we are all in the middle. Diba? Kanang nagsugod ng dagan ba? Naka sa tunga-tunga, bitaw. Naka sa middle. So imagine a line, straight kayo na line. Straight kayong line guys, so. Straight kayo din. Naka din sa pinakauna. Muna ang starting point nimo. Kita niyo yung line? Kita niyo diya? Imagine ba? Naka dire, ang starting point nimo na dire. Then kani ang middle. Then kani ang ending. Diba? Ang pinaka-challenging kay kanang naa ka sa tunga. Kanang nidaga na mo ba? So gets ninyo? Na-imagine ninyo? Ang punto na, ang pinaka-challenging kay naa sa middle. Naglumbaan na mugdagan sa kinabuhi. Gets? Wala? Amen. So, we know where we start. Nanapod ang line, guys. So naadire, we know where we start. Diba? Kabalo ta, asa ta mo start. Nausab man gani sa Ginoo si Saul. Ako pa kaha na si Kitra. Ala. Ina mo ko galingon na ano bay. No. Usab magani sa Ginoo si Saul. Ako pa kaha na si Kitra. Ikaw ginsay mo ngalan. Bitaw na usab man ganito sa Ginoo na mamamatay kayo. Ikaw pa ka dili ba kayo usabon sa Ginoo. So our starting point is when we encounter Jesus as our Lord and Savior. And also we know the end, di ba? That is to win, and it is up to you kung unsa ang pasabot nimo sa win. But for me and my house, we will serve the Lord. Inana bitaw, nasa imo akong unsa imong goal bitaw? Ang win ba sa imo kay
mag-serve kang Lord, pares kang Paul, mag-seek sa yaa, and do more for the kingdom of God, or ang win nimo, ang goal nimo, kay para lang mudato ka, or para lang ma-honor ka, di ba? Kay dagan kita grace na gidaganan sa kinabuhi. Eskwela ka, it's a race. Pili kag talent portion, it's a race, kasi madaog. Dagan kay season ba, dagan kay grace ba. But unsa ang pinaka-win nimo? And it's up to you. But for me and my house, we will serve the Lord. And that is win for me. And unsa ang win para sa imo? So, right now, we are in the middle. Naata sa? Everybody say, in the middle. So, in the middle, what must be done? Unsa atong buhaton sa diyang naata sa tunga. So, our sermon title for tonight is very obvious. Kinsa makatagaan? Hala, siksika kayo. Muna atong sermon karon. In the middle. 2 Timothy 4 verse 5. Kana ang atong main verse karon. NLT. 2 Timothy 4 verse 5. But you should keep a clear mind in every situation. Don't be afraid of suffering for the Lord. Work at telling others the good news and fully carry out the ministry God has given you. So, share ko lang. Kana na verse. Story of my life. So, ako ang story. Ako si daugan ani. So, kana na verse na kabalo ko na pinaagi sa damgo. Kasi yung mga dreamers there eh. Di ba ka na nakay-dream ba din? Loon sa to. Loon sa ni, unsa na. So, God can also speak in dreams. So, ang naitabo ako sa Manila, nag-decide na ako na surrender na ako akong profession sa Ginoo. And kato, nagsiko kang Lord. Ana si Pastora na, Pastora, gusto ko mag full-time in ministry. Ana siya, seek more, seek more. So nagsiko kang Lord. Grabe, ana, gusto kong kwarto guys. Oh. Siko kang Lord. But, one day, nagdamgo ko. Nagdamgo na ako kay, marami siya, ni-pop up lang na verse ba? Ang verse kay, hindi, nasa iyo. Ang verse kay 2 Timothy, ang verse kay 2 Timothy 5. Mora na. But knowing na, ang verse kay naadyo na verse, di ba, chapter din, ay verse, akong gilantaw diritso, 2 Timothy, pag-aanan ako, 4 naman taman. So, matik, 2 Timothy 4, verse 5 na rin to. Akong gibasaan. Really, kanang nidulot sa kuha ang pulong sa Ginoo ba? Na mo din ang giingon sa Ginoo sa kuha, na dili ko madlok kung asa ko doon. And fully carry out the ministry God has given you. So, mo lang nakabalo ko ano na verse, muna akong i-share sa inyo, being in the middle ba? Kaya ni-decide na mong ko ato, nag-start na bitaw ko na mo full-time sa Ginoo, serve sa iya full-time, but being in the middle is very crucial. And ayos kayo kung masabtan nato na ba? Na being in the middle, what must be done? Unsa atong buhaton sa diyang naan sa tunga-tunga? Kabalo na ta sa start, kabalo na ta sa ending, unsa imong buhaton sa tunga-tunga? So, that is our verse for tonight. This is about being in the middle. Kana jud atong ibutang sa tong una-una o kasing-kasing karon mindset kanang imagine ba na naa ka sa middle jud bitaw. This is about being in the middle. Unsa imong buhaton sa ding naa ka sa tunga-tunga sa dagan sa imong kinabuhi. So kana ba ipangutana sa imong kaugalingon karon lagi no? Kabalo na ako sa pinakauna, kabalo na ako sa ending sa akong kinabuhi. Unsa akong buhaton sa ding naa ako sa tunga. Just like the Israel, kasi familiar sa story ni Moses. Gitunga niya ang, di ba? Kay, nitabok sila. So, ang story nila kay, gihawa sila sa Ginoo sa Egypt ba? And niadto sila, padulong sila sa promised land. But, naa sila sa in the middle. Naa sila sa wilderness. Dahil, unsa lang gibuhat sa wilderness? Likramo, complain. They complain, but never compete. Diba? Wala sila nakasabot sa agonizumay. Kita nakasabot na ta, unsa na. But they complain. Wala sila ni compete sa ilang race. Being in the middle, sa ilang aspect kay nasil sa wilderness. Padulong sila sa promised land, and promised land, doon roon ta kay to. But tungod sige sila complain, mong nadugay sila sa middle nila. Abantay mo anak, kanang nadugay mo sa middle ninyo ba? Ang anong inaani man ko, dugayan ako makalingkawas ani ay. That is your middle. Basin sige kag complain. Diba? Basin gamay lang bikil, sa man ni Lord ay, batia kay ani ay.
basin inaana ang netabo sa tuwa karon. Being in the middle. And don't complain but compete. Kana bitaw, don't complain but compete. Wa pa gani gasugod pildi na. Inana bitaw, gisulayan lang gani gamay palayo na sa Ginoo. Naalay na itabo na bati ni buhi na din sa Ginoo. Inana bitaw, ikaw ba na or ako ba na karon? Being in the middle is very crucial. I pray na you will have that mindset ba na it's a race. Kailangan ako ni humanon na battle sa akong kinabuhi. Inana bitaw. Our God doesn't change. He's the same yesterday, today, and forever. And He is still God, even in the middle. Di ba, usahay kayo, natay mindset na, bati mo kayo netabo, Lord, ganun, gibiyaan mo ko nimo sa diyang naan ako sa tunga-tunga sa pagpangalagad sa imo. Sa diyang nisik na ko sa imo, kabantay mo, sa diyang mo, duol ka sa Ginoo, kay daghan kay may tabo. Palayo ka, duol na po ka sa Ginoo, palayo na po ka, that is your middle. Unsa day imong gibuhat, diara. So, kana ba na, let us always have that mindset na we are in the middle. And unsa ang imong buhaton sa diyang naa sa tunga-tunga. So again, this is about being in the middle. Everybody say, in the middle. In the middle. Unsa imong buhaton. What must be done. And 2 Timothy 4 verse 5, another version, New King James, but you be watchful in all things. Endure afflictions. Do the work of the evangelist, fulfill your ministry. So, sa lain na version mo na ang giingon, and that is what we must do in the middle. 2 Timothy 4:5, New King James Version. Kana lang ang ibutang sa imo na una karon o kasing-kasing karon. That is what we must do in the middle. Number one, let's all read. 1, 2, 3. Number 2. Number 3. Number 4. So kana atong buhaton. 1, 2, 3, 4. 2 Timothy 4 verse 5. And a little bit background, 2 Timothy 4, 1 to 5 talks about Paul saying to Timothy. So background lang niya, before siya naabot sa 5, niya si Paul kan Timothy na preach the word. Solid kay ba? Kanang firm bitaw kayo. Niya siya kan Paul na preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke. Kasabi na silang tanan. Ana bitaw. And exhort them. Meaning encourage them. So, Paul is saying to Timothy, kani imong iingon sila kani imong buhaton sila preach the word. Kana bitaw, preach the word. Be ready in season and out of season. Convince them that God is good all the time. Rebuke them. Kasabi sila kay wala sila gatarong. Inaana ang giingon ni Paul kang Timothy. And exhort them, encourage them. Kana atong buhaton diay sa atong kinabuhi ba? Na kana bitong kabalo ka na ang mga tao sa imong palibot kay naipulo sa imong kinabuhi. Basin kana ang tao na sige pangasaba sa imo nakay matun-an sa iyang pagpangasaba. Or basin kana ang tao na sige encourage sa imo convince sa imo simba ta ba? Ato ta sa simbahan ba? Inana bitaw and preach the word. Kung naa kay opportunity to preach it like you mean it. Inana bitaw. So, mong niingon si Paul ato, balik ta, mong naingon to ni Paul na katong preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort, mong naingon to ni Paul, kay matod pa kang Paul, moabot ang panahon. Nani siya sa 2 Timothy 4, 1 to 4. Nana siya na moabot ang panahon na ang mga tao daw dili maminaw sa kamatuoran. Ang mga tao, moabot ang panahon na ang mga tao dili na ginahan maminaw kung unsa ang tinuod ba. Ilan ang ginahan paminawon kay kung unsa ilang gusto madunggan. So kana bitaw familiar kayo no na murag mo na niyang panahon. Di ba kanang ang mga tao kay kana bitaw pulong sa Ginoo bati kay anay sumuha kay anay. Ana si Paul giingon na niya sa una ba 2 Timothy 4, 1 to 4 na moabot ang panahon ang mga tao di na ginahan maminaw kung unsa ang kamatuoran. Gusto na maminaw ta kung unsa ilang gusto madunggan. Kana bitaw mga tao na dili ginahan ma-rebuke, dili ginahan ingnan kung saan tinuod. So, muna ang background niya before siya ningon sa 5. Kabugaton ba? Ang kabugaton sa mindset ni Paul, ganong ingon niya na kailangan ta mubuhat kung saan giingon sa pulong sa Ginoo. And that is to really be watchful, endure affliction, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. And did you know that it is always applicable to us today? Even if Paul
siya giingnan niya si Timothy, we can always get that ba from Paul without, this is the word of the Lord, na pwede din ako na i-apply. Pwede din ako i-apply ang giingon ni Paul kang Timothy because that is the Bible. Dili siya outdated. Bible is always, dili, kanang, ang Bible kay, buhi kay ba? Present bitaw kayo. Bala pag unsa na ang nato karon. Amen? Amen and amen. So dili ta mag-Greek karon, ay mo kabalaka karon, but we will connect the dot. Di ba katong upat? Unsa tong upat? So kanang upat, let's connect the dot ba? Unsa day nang upat? So the word watchful, affliction, do, and fulfill, kanang upat ka word, kay naa sila connection. Ang ilang connection kay pareha sila mood. Everybody say mood. Mood. Unsa nang mood? Sakto ay silent mood. Kana bitong bad mood, good mood, no? Wala sa mood. Inana mo na yung mood kanang unsa ang unsa ang kanang intention bitaw? Unsa ang intention sa speaker, sa writer nganong gisulat niya na word. So kana muna ang mood. I just want you to understand the mood of Paul, of the writer nganong nasulat niya na word, and it is really deep ba? Bugat bitaw kayo. So meaning kana bitong mood na kanang murag atmosphere sa diyang giingon niya na word. So gets na ninyo guys, kanang deep kay ta karon, pero I pray na masabtan gyapon nato. Amen? Amen, murag ana sila boring nga kaya. But anyways, kana ang punto kay mood siya, ang punto kay unsa ang atmosphere, ang unsa ang intention sa writer nga nasulat niya na kana na mga words is really powerful. Kana bitaw have that mindset na ang pulong sa Ginoo kay powerful. Dili lang siya kay okay, pulong sa Ginoo, bahala ka diya. But there is power in the word of the Lord. Amen. Amen. So, ang mood na naa sa ila ato kay tawag kay imperative. Everybody say imperative. Basta na siya sa English. Imperative. Meaning, kay command. Grabe, Brett, kinig English akong fiancé. So, inalaw ito. Kalang command siya ba? Command siya na kailangan ni mo siya buhaton without further ado ba na, ay, inani akong feelings, ay, inani ko, inana ko. So, imperative meaning command. Command. Example, soldier. Kumana kong tune yung diritso ba? Ana, diritso ba, no? Command ba? Kaabi mga soldiers ba? So, inaala ang imperative command na when na-hire tao na musturya sa toa, kumana diritso ba? That is command. And muna ang behind sa word, sa watchful, affliction, do, and fulfill. Meaning, command siya. Kanami itong kabalo ka na bugat siya ba? Dili siya basta lang giingon na pwede ka dili maminaw. But it's a command. Inana day ka power ang Bible. Dagan kayog command na giingon ang pulong sa Ginoo. Kita kay, boring. Makanay command. Bala ka niya. Command na gimo. Inana bitaw. But that is the truth. And the truth will set you free. It's up to you right now. I'm challenging you na listen to the word and do it tungod kay kabalo ka na buhaton ni mo na para mahimaya si Lord. Inana bitaw na, yes, bata pa mo, but the moment na i-embrace bitaw ni mo ang kamaturan, na mo din ang truth, kanina akong buhaton. It's a command. Kailangan ako siya buhaton. So, be firm ba? Even if youth pa mo, youth pa ta, be firm bitaw na kani ang giingon sa pulong sa Ginoo. Kailangan ako ni buhaton. Inana bitaw. So, I pray that we will get something from that. Amen? Amen and amen. So, next illustration nato kay, when Jesus said, katuningon si Jesus sa Mark 1 verse 15, ana si Lord, repent and believe the gospel. Ana si Lord, ana, is not at all an invitation. So it is imperative. It's a command. But an absolute command requiring full obedience on the part of all hearers. Samot na si Lord ang niingon bitaw, repent and believe the gospel. It's not an invitation na, ikaw, depende ni mo, kanus ka mo tuo. Inana bitaw, but it's a command ba? Na kung nakadungog ka ato, kung kabalo ka, ang kinsay gaingon, na ang gaingon kay Lords of Lords and Kings of Kings, you will have that heart na, lagi no, mo din niya akong buhaton sa akong kinabuhi. I pray that we will get something from that word ba? From that mood lang.
Na-command siya, balag ka na lang, balag ka na lang. Ang iyo ba, ang iyo. Balag ka na lang na it's a command when you hear that word na kailangan ta mo repent and believe the gospel. And even the word watchful, affliction, do and fulfill. It's a command. It's imperative. And kailangan nato siya buhaton. Bala pag unsay mong gibati karon. So that is the word of the Lord. Amen? Nabatay na tunan. Murag deep ra kayo, no? But I pray, Jude, na naamoy mag-gets, Jude. And that is really the word of the Lord. I pray that you will get something from that. So, knowing the mood of those words, kana atong padulungan, unsa day na words. So, nga naman naingon na ni Paul kang Timothy. So, number 1, being in the middle. Ayaw dyan po ninyo wala nakanisang tanan atong gistoryaan kay naata in the middle. So, being in the middle, we must be watchful in all things. So, this can also mean, kanang nahimo kang watchful sa imong kinabuhi ba? Kabalo na kang sayop, di na juga mo padayon. That is one of the meaning of being watchful. Matik, basta watchful, nadyo tayo mindset, unsa ang meaning anak. Kaya mga bright, di ba tayo? Amen? Amen, na kay meaning, unsa ng watchful in all things. But ang kaayos lang po diari kay, this is also mean, ang watchful na word is also mean to pray. To pray in all things. To pray. Pwede rin ka may mong watchful. Kanang bitong watchful ka ng kabalo ka na nanay bati na may tabo or kabalo kang bati imong padulungan, nahimo kang watchful, malikay ka, inana. But pwede rin ta may mong watchful when we pray. Simple ra kayo ang word, Jude. Being watchful is also praying. Sa diyang mag-pray ka na, Lord, tabangi ko karong adlaw, Lord, sa ilo ako, nahimo kang watchful, anak. Simple kayo ang word na prayer day siya. Mahimo di kang watchful sa diyang kabalo ka mampo. Ang pangutana, kanusa kalas gampo. Karon lang kay, before ta nagsugod, nagampo man ta. So, yun na bitaw. But really, kanusa ka gampo. Tinud-anay sa imong kaugalingon ba? Meaning, kung wala ka gampo, wala ka na imong watchful. Anytime na may tabo sa imo. Inaana ka bugat ang pulong sa Ginoo. Be watchful in all things. Pray in all things. Pray raman din kailangan para sa diya, para mahimot ang watchful. Para makaingon ta ba na, Lord, salamat kayo. Wala ko na disgrasya tungod nag-ampo ko. Inana bitaw, si Ruel ni Katol kay agay na disgrasya ko bay. Wa ko kaampo atong panahon na. Yana ba ka nang be watchful? Usay kay ang watchful na word kay mataha na bitaw tikang kay nahimo kang watchful. Sayop mong guro ni, di na lang ko diri na lang ko. But sa diyang mahimo kang watchful when it comes to prayer, pwede rin ka mahimong confident gihapon sa imong agian. Kaya na ako ni akong padulungan kay nahimo kong watchful. Ni pray na ko daan. So inana ka simple, no? Be watchful equals prayer. Dapat na natunan. Amen. Prayer. Next is to be calm in all things. Kanang kalma ra kay ka ba? In all things, So mo po na ang isa sa meaning sa watchful. Kalma ra kay ka in all things. Lepo nang kalma ra kay ka na. Gira na sila sa Israel. Dira ako. Naka sa Israel. Chill ra kay ka. But being calm, kanabit akong kabantay mo ng baha na kayo, gabagyo na. Then mato ka sa ilalom sa swimming pool, Carl, no? Kung mag-ulan, naka sa swimming pool, ilalom. Chill ra kayo, no? Kalma ra kayo. Samot na sa dagat, inana, ilalom. Kalma ra kayo. Then gaba na sa taas. That is calm. Na, gira na ang kalibutan, na unsa na ang kaugalingon, but kalma kay katungod kay na si Jesus sa mo. Amen? Kanang makapadayon ka mo sa kinabuhi ba? Musimba ka mo ka, balag, ana na ka ba? Kiyang na. Balag, kiyang na ka. Simba ka mo ka. Ana, bitaw. Kuha ako yabi. Simba ko. Ana, bitaw. So, next is to keep a clear mind in every situation. So, really, mo connect siya tanan. Ako nag-ampo ka, mahimo kang kalma. Then, imong mind kay, mahimong clear ba in every situation? Na ay problema, clear imong mind ba na kani akong buhaton? Next na ko buhaton, kay kani akong buhaton. Imong mind kay mahimong clear in every situation. And that is being watchful. Muna ang pulong sa Ginoo. Isa ra ka word, but really, it will really strike our heart ba? Inaana rin siya kabugat. Then ang mood, anak kay? So ang mood? Mood. Si mood. Mood kay command. Diba? Grabe nakalimot na sila. Ang mood ato kay command.
imperative command. So, that is being watchful. Meaning, balag kung sa'yo magibati dahil sa diyang makareceive ka sa word ni Lord, it's a command. Kailangan din mo siya i-apply sa mong kinabuhi. Kailangan ko may mong watchful. Balag, di na ko okay, mag-pray gapon ko. Inanabitaw, balag, bati na kayong problema, mag-pray gapon ko. May mo akong kalma, may mo akong watchful, and i-clear na ako ang mind in every situation. And mabuhat ni mo na sa diyang nakakay Ginoo sa imong kasing-kasing. And that is the word watchful. It's really simple. Pwede ni mo siya malantaw na prayer day siya. Na dili ka murabi tawag, watchful kay ko. Dili ko mo sulod dira kay hadlo kayo na balbal. Na bitaw. But being watchful is really pray, clear your mind, and be calm. And that is the word watchful. So, inana ang pulong sa Ginoo. Prayer. Dito na lang, focus ta sa prayer. Kanus ka last nagpray, kanus ani mo gi tinuod ang pagampo. Na Lord, tabangi ko. Katulgo na ayaw karon Lord. Yan na bitaw na pagampo. Tabangi ko Lord, boring jud kay kuya Lord. Ano bitaw? Pagampo, simple kayo ba? Na unsa imong gibuhat sa diyang nagproblema na ka? Unsa imong gibuhat sa diyang dagan na kay una sa imong kinabuhi? Be watchful in all. Balag asa ka, be watchful. And also, prayer is like breathing. Kanusa ka na ginawa, igsoon? Inay mo tapat, ginawa, igsoon! Prayer is like breathing. Kanusa ka na ginawa? Kanusa ka ni tuol sa Ginoo ba na, Lord, salamat kayo, nanay tabo ni. Lord, pasaylo ako, nanay tabo ni. Lord, nalipay ko, nanay tabo ni. Lord, pasaylo ako. Prayer, be watchful in all things. Nabatay na tunaan sa number 1 na word. Number 1, be watchful. Number 2, being in the middle, we must endure affliction. Meaning affliction kay sufferings, hardship, troubles, that is affliction. And we need to endure that affliction. Kung sa imong giagian karon na murag, bati kayo, kailangan nimo na i-endure. Like Paul, he enjoy suffering. Grabe si Paul, no? Na-enjoy niya ang suffering. So, dagan, sa diyang napriso si Paul, dagan kasi story ba? Sa diyang napriso si Paul, nagsulat gyapon siya, nag-serve gyapon siya kang Lord, nangalagad gyapon siya kang Lord, nag-worship siya kang Lord. He enjoy suffering. Ano bitaw ka nang kita kay mabikil lang gamay kay undang na koy. Bati na kayo. So endure suffering, enjoy suffering. Kanus kata maabot ana na level spiritually na sa diyang naay troubles ma-enjoy nato. Kanus ata maabot diara. Paul is not shaken by suffering. Sa diyang nasa agian na suffering kay dili siya maratol ba na unsa kong baton? Kani nangonoy ang nahitabo man eh. But wala siya na nabalaka sa diyang naay suffering. Paul endure suffering. So tularan si Paul. Diba? Atong tularan kung unsa ang mindset ni Paul na endure suffering, wala siya na shaken sa diyang naay suffering, then he enjoy suffering. Hindi matapad enjoy suffering. Allah, tanawa si Ruel, ingnan ninyo, enjoy suffering. Enjoy go. Inala bitaw na, kanang mga kasing-kasing bitaw na even if nag-suffer na kay, really have the heart to seek God more and more. So, kana jud na mga kasing-kasing ang atong kailangan i-mindset butang sa una-una. Number 3, being in the middle, we must do the work of an evangelist. So we are all commanded to go. So kana lang jud na kitang tanan kay pag makadungog tag evangelist kay para na sa mga pastor eh. Dili ko may mong evangelist kay di ko kabalo sa na. But we are all commanded. We are all commanded to go. So sample si Rilan, si Bibi Jean, si Jian, si Daryl, ug si Carl. O kung kinsa pa nang nag-share sa pulong sa Ginoo, magpasto din na silang tanan. Depende. No? But it's really not about being a pastor mong maka-evangelize ka. Diba? Tularan natin sila. Atong pakpakan nilang mga kaugalingon. Ilang mga kaugalingon. Kaya bito na nahimo silang evangelist. Ato silang CTP, nag-share sila dito, paminawon sila dito, sa dili. Hinana ba? But really, evangelist meaning we need to go and share the word of the Lord.
Example, balag kita-kita lang diari. But you will receive that heart ba? Na kailangan di ko mugo. Inanabitaw ka ng, ikaw mismo kabalo, anong mugo ka, anong mo share ka, tungod kay na-receive, pwede mo siya at first. Kana lang jud, ay yung buhat, sa isa kabutang na napugos ra ka, share na lang ko, saban mong pastora. Nana ba? But kabalo ka ba na na-receive na ako ang gugma ni Lord, na ako'y ihatag sa uban. Inana ba? And that is evangelist. That is sharing the word of the Lord. It is really that simple. Dali ra kayo ibuhat sa diyang kabalo ka na naay imuha. Sa diyang kabalo ka na naigugma ka, naigugma si Lord sa imuha din, na kay ma-share sa uban. So that is doing the work of an evangelist. Being in the middle, we must fulfill our ministry. So meaning to be fully convinced. So this is about our calling, the ministry God has given us. So unsa imong ministry karon? Kinsay na ministry pataas ang kamot? Ako kay naa ako sa worship team. Wala, worship team. Ministry, mo na ang ministry. Speaking of worship team, kinsay gusto mo apil og worship team. Kanang naay mga kasing-kasing ba na kakantahon na kay ko. Ito, mga singerist, kanang itong glorify God with what you have tungod kay siya ang naghatag ana. Kanta na si Woon. So, bitaw na, palo kang anong ni-appeal ka diara ba? And that is really to glorify God. So, sa mga singer, natay audition, then sa mga, napatay media, ushers, mga tig-pilo, mga tig-limbyo, mga tig-ashdira, mga tanang tig, that is also ministry because ministry is service. Unsa ang ministry? Ministry is service. Tig. Ano ito? And that is ministry. So ayos kayo sa diyang naata sa tunga-tunga. Ayaw gyapon ninyo walaan na this is all about us being in the middle. So ayos kayo na maguna-una bitaw sa diyang naata sa tunga-tunga sa kinabuhi. Kay natay gibuhat ba? Kana bitong nag-serve ta kang Lord, kana bitong nangalagad ka sa Ginoo, nakagibuhat sa diyang naka in the middle. Ang pinaka dapat at buhaton kay glorify si Lord. Dili lang kay nakakadili sa ministry, apil kag worship team, but really balag nakasagawas. You will be an evangelist, nag-share ka sa gugma sa Ginoo, and that is ministry. Ayos kayo magdagan sa kinabuhi, nakakastunga-tunga, challenging kayo, but still you glorify God. And amen and amen. So, ministry is also doing the command of God to every believer. So, unsa man na ang command sa Ginoo to every believer. And that is to go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And surely, I will be with you to the very end of the age. And that is really to go and make disciples ba na. That is one of the command sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Na every believer must be a disciple maker. Na mubuhat ta, tungod kay gusto ta, mag-glorify si Lord. Dili ka mabuhat ana, tungod kay giingnan lang ka. Tungod kay muna ang nakakabutang diya sa tong wall na every believer is a disciple maker. But really, you do it tungod kay gusto ka i-glorify si Lord alone. Inanabitaw na, Lord, gusto ko mo share sa imong pulong tungod kay kabalo ko na that is what you want me what you want me to do. So this is really the heart of the Lord. He died for all. For all. He died for all. John 3:16, di ba? Na kana bitaw ang kasing-kasing sa tong Ginoo. Dili bitaw ta mamili na dili ko ani kay taga Saray man ibay. Di na alam mo jud. Bitaw dili ko mag-amigo ani kay taga Saray ni bay. But really Jesus died for all. And kailangan lang ka mo stand up in what you have. Ay, patakag, gahay na naging kasi dito. Ito na kang saray, sulong ka na dito. But really, kung unsa ang nasa yung mga karon, stand up of what you have. Kung kana pa yung makaya, buhat up para sa himaya sa Ginoo. Inanabitaw. So, stand up for what you have right now. So, as a conclusion, being in the middle means doing the will of God. So, being in the middle means doing the will of God. Natay race sa kinabuhi. Life is like a race. Kabalo ta sa magsugod, natas tunga-tunga karon, kabalo ta sa ending. But being in the middle means really doing the will of God. Unsa ang will sa Ginoo sa imong kinabuhi. I pray that we will know the will of God in our lives. Kana bitong, usay kay, unsa may will nimo sa Lord? Wa ka kabalo bitaw. But
kailangan ka makabalo sa pulong sa Ginoo. Kailangan ka makabalo sa will sa Ginoo. If you don't know yet the will of God in your life, seek God more. So to? Seek God more. Next, if you already know the will of God, seek God more. Diba? Dili tungod kay kabalo na kasi mong will. Kabalo na kasi mong will. Di na ako mag-seek ang Lord. But that is really seeking God in every season sa tong kinabuhi. Balag, bisag asa kasi mong kinabuhi karon pero sa gingon ni Pastora ba, na kailangan si Lord ang atong pinaka-love more than anything else. Kana jud atong barugan sa atong kinabuhi. Lord, ikaw akong pinakagigugma and everything will follow. Seek God more. Seek Him more. Seek Him more. And that word, mo dyan na magbalik-balik sa kuha sa diyang ni-decide ko na mag full-time. Ingnan ako ni Pastora, seek Him more. Seek Him more. Then ikaw, Bikay, kami itong dasig na kay ka ba? Kaulion na kay ka bitaw. Pero ingnan ako, seek Him more. Seek Him more. But that is the best advice that I have. Na pag unsa ng balag, ayos pa kayo mong decision, naka-decide na ka, nakanimong button, seek Him more. Wa pa kakabalo sa mong decision, seek Him more. Inana dahil ta mo seek sa Ginoo. Dili mo undang ba? Dili mo undang na pag-seek kang Lord. So, there is no other way to live life than to live it for the glory of God. And as young as you are, put it in your heart ba na kailangan ko mabuhi para malipay si Lord. Walay lain na pag kinabuhi dari sa kalibutan unless mabuhi ta na mag-glorify si Lord. I'm not saying na magpastor tang tanan, but really to glorify God in all things na imong buhaton. That is really living. Na kana ang pulos sa pagkinabuhi sa kinabuhi. To glorify God, to glorify God.